Isang magandang araw ulit sa inyo mga ka-farmer. Salamat nga pala dito sa kay Bonge Backyard, no? So dito tayo nag-order ng ating Brahma. Ito po. Ano po yan? Kalatagan? Huh? Kalatagan po yan. Kalatagan nga? Kaya po sabi ko maaga po ako. So mga farmers, salamat nga pala sa rider natin na kay Sir JB. Ayan. Salamat nga ulit kay Bonge Backyard sa napakagandang linyada ng kanyang Brahma. Good day mga farmers. Ito yung ating Brahma. Ang Brahma natin. Yan. So ang tawag dito mga ka-farmer is the Blue Brahma. Yan, ito yung Blue Brahma natin. Ano nga ba mga katangian ng Brahma? So ang Brahma, no, huwag nyo kalimutan yung kanilang P-comb, no. So ganito. So may tatlong ano sila, linya. Yung ganun ang P-comb. The smallest P-comb, the better, mas quality. So ganun ang pagpili o ng tamang pagpili ng Brahma. So meron din blue na dark, meron din light. Depende din sa ano nyo, pagpapares. So yun ang magiging resulta. Sample. So, meron ako dito spam Brahma, no. Mapapansin nyo, mas darker itong hawak ko compared dito sa isa nating Brahma. So itong Brahma na to, mas lighten siya. Yung sample kaya sa inahin, no? Yan. So ito yung dark blue Brahma natin. Yan. Then ito yung light blue natin. Yan yung pinagkaiba nila. So, paano nga ba nangyayari yan mga farmer? Mga farmer, ang pagtamang lang pagkuha ng kulay na dark is gagamit kayo ng mas darker na blue na ikukuros nyo sa lighter. Pero may lalabas pa rin siya light. So, kung mas gusto nyo dark, gagamit kayo ng black, yung black Brahma na ikukuros nyo sa blue or sa splash. So, ang lalabas nun is mas darker yung blue. So, importante naman sa atin mga farmer is yung health ng ating Brahma, no? At saka yung characteristic nila. Mas malaki, the better, di ba? Kasi mas quality yung pinipili natin. So, nagsaselection tayo. So, paano? So, based dun sa kanilang characteristic. So, we chose na mas darker naman para maglabas tayo na mas dark na blue. No, para mas okay. Kasi sa pagpili ng Brahma is nakadepende yun sa inyo, no, kung ano yung palalabasin yung kulay. Ayan mga farmer, nagbe-basement tayo sa balahibo nila, no? Mas gusto natin yung mas malalago yung balahibo sa paa, the better. And then syempre yung pinipili natin is yung mas malaki sila.
Then, ilagay ko sa mamaya, ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung mga dapat nyong gawin sa tamang pagpili ng ating Brahma chicken. Mga ka-Brahma, tayo ay mag-start ulit ng ating pag-breed ng ating mga Brahma. So mga ka-farmer, yung ating blue Brahma na yan na sinelected natin, no? So ito yung ating light blue, ito yung dark natin na hen. Siyempre yung ating rooster is dark blue yan. Mga ka-farmer, ang pag-aalaga ng ating mga manok na gaya ng Brahma is iwasan nyo lang yung masyado silang nasa init, no, na lugar. So pero kailangan pa rin nila syempre yung sunlight, no, para maging malakas sila. So wag lang natin yan na sila masyado nasa initan, especially na ang characteristic kasi ng isang Brahma is mabalahibo ang kanilang katawan, makakapal. So mas madali silang hingalin, no, compared dun sa mga unfeathered legs, no. Kasi sila mga feathered legs sila. Ayan. So mas hindi nila kaya yung mga klima na masyado mainit. So dito sa amin sa Kalatagan is napakainit talaga. So paano sila nakaka-survive dito? So madali lang, no. So yung lilom lamang, no. Yan lang natin sila ng magandang lokasyon, no. Mapuno. Pwede rin kayo magtanim ng puno na mabilis lumaki, gaya ng ratiles, no, para hindi sila masyadong hingalin, no, sa sobrang init ng panahon. Mga farmers, sa experience ko na pag-aalaga ng Brahma is talagang nasasabi natin sulit talaga, no. Bukod sa maganda na sila, no, mapapakinabangan nyo sila, no, as attraction, no, for tourist attraction. Kaya nga yung concept namin dito sa farm is staycation farm. So nalilibang yung ating mga guests dito sa ating cabin, no. So nakakita sila ng iba't ibang klase ng breed ng manok, no, gaya ng Brahma. Ayan. So ito, no, yung dapat yung ating balahibo sa paa, no, is alagaan natin. Pwede ring mag-molt ang balahibo sa paa nila, no. So mapapansin nyo, iiksi sila, yung baga hindi lalago, ganun. Tsaka mostly pagka nagkakita sila. Kaya yung ating breeding pen nila, no, nilalagyan natin ng ipa. Yan. So, para mapanatili din natin yung yung ammonia, no, na hindi masyadong maka-apekto sa kanila. So sila yung absorber ng moisture. Anong ipot, no, nila. So para mas madali matuyo. Same time yung kapag pwede na siyang i-harvest yung ating mga ipa na nahaluan na ng ipot, yun yung ating ilalagay natin sa mga halaman natin, no, na which is binibigay din natin sa ating mga alagang hayop gaya ng mga Madre de Agua. So yung ating pataba, no, sa lupa, yung fertilizer. So medyo mabigat na rin to ating Brahma. So grade na siya na, ang Brahma na to is 4 kilos, no. So hopefully na ma-reach pa niya yung potential weight standard niya. So mga farmer, dito sa aming staycation farm, meron din kaming Jersey Jaya na inaalagaan. So yung iba natin na mga alaga, ayan, yung ating mga alaga, Astrolord. So sila yung ating blockbuster, no, pagdating sa pangingitlog, which is yung ating main purpose dito sa ating cabin
mas marami silang magbigay ng itlog. So at the same time gawa ng ating mga guests din, no, para makatikim din sila ng first egg dito. Tsaka yung mga guests natin dito, no, tutuwa silang mag-harvest ng itlog dito. So they enjoy na. Siyempre mga farmer, huwag nyo rin kakalimutan yung ano natin, no, yung mga na-harvest nating ipot, no, sa dumi sa ating mga hayop, no, pwede natin gawing fertilizer din sa ating mga asola, no, para ma-maintain natin yung paglago ng ating asola. So yun yung makakatulong din sa ating farm. So yun mga farmer, ang ating Jersey Giant, no, pinagagala natin dito. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Yeah. So itong hawak ko to mga ka-farmer is Buff Orpington and Jersey Giant. So the difference, no, Jersey Giant and Buff Orpington. So pareho naman silang malaki. Pagdating lang sa timbang, syempre mas larger itong Jersey Giant compared dito sa ating Buff Orpington. Pero pagdating sa egg production, mas lamang ang ating Buff Orpington. Ayan. Compare nyo.
Yan. Mas malaki talaga yung Jersey Giant. Ayan sila. So ito yung ating 1-year-old na Black Australorp Rooster. So ito yung ano niya, oh. So yan, isang taon lang niya. Ito siya sa tahid. Ito siya, ganito yung tsura niya. Oops. Yan, dark brown eye. Yan. Tapos palong niya, no? Kapag ganun talaga. Yan. So yan, good to breed na siya. Ito naman yung ating inahin. Yan. Na Santohon. And dark brown eye. So yung mga gatong age, malapit na siya mag-molt. Pag nag-molt yun, mas okay na siyang i-breed. Pero yung tatay nung mga lalaki. Ayan. Yung isang set natin is sold out na yun eh. Yung set ng mga anak nitong mga babae. Yung sa lalaki, sa babae na tatay, tatay naman ng mga babae. Ayan. Medyo matagal na rin to sa akin eh. Wala na siyang tahid na putol. Tanggal. Pero ganito yung tahid niya. Kasi ano na to eh, may 2 taon na sa akin. Yung tatay nito, tawag doon, may bumili din eh, yung tatay nito eh. Kahit matanda na, binili pa rin eh. Ito po yung 6 months old natin na Black Australorp English Class by D. Castle. So ito yung ganito yung tandang. So ito yung babae naman, kunin natin. Ito yung ating babae. Ngayon naman na 6 months old. So ito rin yung dahilan sir kung bakit dapat iniiwalay nyo para hindi mabansot yung mga manok natin. No? Dapat iniiwalay yung babae sa lalaki kapag ang mga lalaki kumakasta na. Lalo't pagka wala kayong pre-range masyado na malaki lugar. Hello mga farmer, so nandito tayo ngayon sa aming backyard farm. Tayo ay mamimili ng sapal ng soya. So tara at kunin natin. Mga farmer, tayo ay biyahe ngayon gamit itong e-golf cart. So kunin natin yung ating in-order sapal ng soya. Ito yung ating tricycle kasi yung pangkulong ginagamit. So kaya ito muna yung ating pagpinin. Mga farmer, yung in-orderan natin is from Balayan. Nakita lang natin siya sa phone sa online. So ngayon bibit natin siya. Maganda rin kasi ang sapal ng soya. Mataas yung approach protein na binibigay niya. Lalo na kung i-ferment natin siya.
So yun mga ka-farmer noon, nakuha na natin yung ating biniling sapal ng soya. So ngayon gagawa tayo ng fermented no, fermented sapal ng soya no, through sa ating molasses at asin no. So tara at ipakita natin kung paano yung ginagawa. So ito mga ka-farmer, nagagawa tayo ng yung fermented soya ano, mula sa sapal niya. So yung ating para makatipid tayo sa patukan natin sa ating mga alaga. So ito mga ka-farmer yung ating sapal ng soya. Ayan, nabili natin siya ng mura lamang no, per sako. So ayan. So ginagawa natin yung fermentation kasi para tumagal yung sapal ng soya no. Which is ito yung naman ihahalo natin sa ating sola. Ayan. So yung sola natin nasasagadan eh. So balak namin mag-expand pa ng sola pan para mas sustain pa namin no, kasi kinukulang talaga kami no sa supply. Ganon yun mga ka-farmer no, yung ating ginagawa dito method sa ating backyard farm. So para mas kumita tayo ng mas maganda no, na mas maayos no. So yung ating ginagawang ito is maganda rin no na method dahil ang soya ay may mataas na food protein no. Kaya maganda siya makapagpataba ng ating mga alagang manok no. Gaya din ng mga pabo, no, bibe o kung meron kayong iba pang mga alaga no, na pwede nyong gamitin yung kagaya nito na method na papakain nyo sa inyong mga alaga no. So ito mga ka-farmer, pwede nyo ring haluan to ng feeds no. Kapag natapos yung fermentation no, so pina-ferment natin to mga 1 linggo. After nun, pagka naka 1 linggo na, nabuksan nyo na, pwede nyo na siyang i-mix no, sa ating mga commercial feeds no, kung gusto nyo siyang haluan no. So at least yung ating matitipid no ay napakalaki talaga no. Biruin mo kasi yung commercial feeds ngayon is napakamahal na. So halos times 10 no ng presyo ng soya na sapal. So kaya kami ay naghanap ng alternative no na paraan para masustentuhan namin yung kanilang pangailangan ng aming mga alagang hayop. So ito tinutulungan ako ng uncle ko no para gawin yung ating fermented sapal ng soya. Ang ating paraan para mag-ferment ng ating sapal ng soya, so kailangan nyo ng molasses no. Yan. So bubudburan niyo ng molasses no. Ang pag ano lang, pitpitin niyo lang na maayos yung sapal ng soya no. Then kahit manipis lang, ibubuhos niyo yung ating molasses. Syempre lalagyan niyo din ng asin, budburan niyo ng kaunting asin at tapos noon yung ating molasses no. Yan. So ayan, bigyan natin din ng halimbawa no, kung paano. Yan. Yan, konti lang ang ating ilalagay. So bakit konti lang no? So para hindi siya sumobra no. Okay, mas okay yung kahit kulang kung wag lang sobra no. At least nagagawan pa natin ng paraan na kung kailangan nating dagdagan. And then syempre pag nag-mix naman kayo ng feeds yan, so gagamit pa rin naman kayo ng molasses no para ihalo doon no. So makakapagpatamis pa rin siya. Siya, budburan niyo lang ng konting asin. Yan. Yung iba gumagamit pa ng Yakult no sa probiotic nila. So ito naman kasi magiging probiotic din to no. Yung ating ginagawang method no ng fermentation. Yan, so lalagyan niyo uli ng sapal ng soya tapos pipit-pitin niyo uli no. So hanggang sa mawala yung air pocket niya, yung halos sa pitpit na pitpit no. Kasi ito wag niyo lang kakalimutan na bigyan siya ng space no kasi siya ay hihila pa o yung aalsa no, aalsa pa siya. So ibig sabihin mag-expand pa siya kapag sinagad yung masyado, so yung ating taklob aangat